Mula po ulit dito sa Philoil Flying V Center sa San Juan, 25-21. Dikit ng laban sa pagitan ng Lady Warriors at ng Perlas Spikers. Mula sa simula, marami nga nagkomentong nanonood online na ang ganda ng palitan, maganda yung depensa ng parehong koponan. Very high quality, ika nga Coach Ronnie. At hindi naman tayo na-disappoint sa ibinigay ng parehong koponan. Ang dami nga lang talagang umaatake, nabanggit natin yan kanina para sa Lady Warriors. At doon nahirapan ang Lady Spikers ng Perlas. Nang una nakalamang sila as much as 5 points. Pero nung umupensa na at sineryoso na lalo na ng depensa, itong Lady Warriors nahirapan na makabangon ulit itong Perlas. Mainit ang panimula ng Perlas Spikers at hindi naman masyadong naging talagang on the top of their game itong Lady Warriors. Initially, they had 7 unforced errors laban sa 5 ng kalaban. They finished with 3 more, kaya lang yung kanilang attack percentage napakataas. And also their net defense was key for them to overturn a 5-point deficit. It was 49 lamang ang Perlas Spikers. 16-7 closing run para dito sa Lady Warriors para pasagin yung 21-all na tabla at sirain yung pagkakataon ng Perlas Spikers. Maibagsak sa unang set ang Lady Warriors. Pagkatapos malaglag yung very first set na inilaro nila dito sa Open Conference, mukhang nakuha na agad ng Reinforced Conference Champions yung groove, yung rhythm. Coach Ronnie, ang taas ng antas ng inilalaro nila dito sa set number 1 pa lang. Pinakita nila na malalamangan nyo kami, pero kaya naming habulin. Well, tingnan natin dito sa set number 2 kung anong baon nila Kuya Sue at ng Perlas Spikers, kung may maibubuga sila dito sa set number 2, kung saan paalalahanin natin yung set number 2 kontra sa Lady Jet Spikers, 25-9 po yung panalo nila yun. Ganun nila katindi binaon ang Lady Jet Spikers set number 2. Tama yan, sa unang set na panalo ng Lady Warriors, of course, namuno na naman at nanguna itong si Myla Pablo at sinagundahan ni Elaine Casilag, maging itong si Panagat ni Pomoceno. At naniniwala ako na yung depensa ni Mel Gohing at yung playmaking skills ni Sarafkat ni Giselle C. nakatulong din ng gusto para dito sa team ng Lady Warriors. Parang all-star na itong Lady Warriors. Yan. Nakalimutan kong bagitin si Dadang, talagang namayagpag din ng gusto. Unang puntos ang ating pangalawang set na nakuha naman ng Lady Warriors coming off that unforced error or that attack error nitong si Ella De Jesus. Tingnan mo Giselle C. Tapos nasa harap Panaga, Casilag, ni Pomoceno, Pablo nasa likod. Wala pa si Dadang dyan. Nabanggit mo nga ako, talagang yung sixth lady off the bench, pwedeng first 6 ng ibang kupunan. Totoo yan. Tajima scored a point earlier in the first set. And De Jesus goes long on that cross-court kill. Going to zone 5 and scoring the first point ng Perlas Spikers sa ating pangalawang set. Itong kailangan bantayan ng Lady Warriors, si Ella De Jesus. Ang ganda ng inilalaro dito, Coach Ronnie. Right. Amanda Villanueva hindi pa nagpaparamdam pagkatapos niyang maging isa sa highest pointers ng Perlas nung first game nila. I believe Ella De Jesus scored 8 points dun sa kanilang unang pagkatalo. 8 o 7 yan si Ella. Yes, 7, no? At ito, yung blocking na naman, net defense ng taller team ng Lady Warriors ay nangingibabaw. Coverage ng Perlas Spikers na huli. At palitan ng puntos dito sa unang 3 rallies. Lamang ng isa ang Lady Warriors. Panaga magsaserve. Lumabas ng panandalian si Gohing. Papasok si Dadang. Solid na palo yan kay Sue Roses. Turning back the hands of time, former Rookie of the Year of the UAAP. Many-time P-League champion, one of the most decorated players in the history of the P-League. Turning back the hands of time, continuing to be in peak form para dito sa Perlas Spikers. Siya na ngayon yung, how do you say this, mentor ng kanyang mga batang teammates. Team captain also ng Perlas. Grabe naman. Yes. Puntahan natin yung report ni Gainiel Krishnan. Well, Eric and Coach Ronnie, kahit nga hindi kompleto ang Perlas Spikers, talagang mataas pa rin ang kanilang kumpiyansa. Alam mo, hindi nga naglalaro ngayon si Sasa de Vanadera. Na-injured nga, sabi niya nga sa akin last night daw, last point na lang daw yon during their practice at mali pa daw ang landing ng kanyang paa. Kaya daw sprained left ankle ang kanyang natamo. And also, wala nga rin si Cathy Bersola na ngayon nasa Cambodia with her family. Pero sabi nga ni May Tajima kanina sa akin, kahit nga daw kulang sila, ay talagang naniniwala silang kaya nilang tapusin ang game na to at may papanalo na to against the Lady Warriors.
Warriors. Back to you, Eric and Coach Ronnie. Salamat, Gan. Doon ako gulat na gulat, Coach. No? First Sa time, Cambodia? pupuntahan natin yung Cambodia. Okay, Pero okay. Thank you, thank you. si Sasa de Vanadera, first time in entire playing career na na-sprain. Ako naglalaro lang sa kanto, nasa sprain na eh. Buti ka nga, naglalaro ko, naglalakad lang eh. Di ba pag may bato? May bato. Oo, nangyayari sa ayan. Mas maraming makakita sa'yo. Nakakakiya. Kaya ang sasabihin mo, kaya nyo yun? Pero sana, get well soon kay Sasa de Vanadera. Naka-uniform siya and everything. Hindi niya maitukot Pero eh, hindi niya, nakausap natin kanina, halos hindi niya malagyan ng weight yung ankle. Nagulat nga ako, so bilis ako maglakad sa kanya eh. Sakit talaga yung paa niya. Good luck coming from Ahumiro. Difficult angle ni Myla Pablo, no? Process. Nasagot ni C. Kasilag, underhand set, papunta kay Pablo. Sakto. Pablo! Good save! Free ball para sa Lady Warriors. C. Nepomuceno, block! Andun si Gohing pero hindi yata net Dito block. mawet. Oh, net block ang itatawag dito sa Lady Warriors. Point for Bangko Perlas. At ito ay tatlong sunod-sunod na puntos na para sa Perla Spikers. Down 3 to earlier na one top at 5-3. Good fight back para sa kanila. Hindi lumayla yung kumpiyansa. Nanatiling matapang at kumakasa laban dito sa mighty at powerhouse team ng Lady Warriors. Ang ganda na nung block doon ni Roses at ni Ahumiro pero iba talaga pag si Pablo ang papalo, lumusot pa rin. Isipin mo, no? Wala pang regular season MVP award pero tatlong finals MVP citations. And that speaks well para dito kay Myla Pablo. Second best open spiker dun sa ating reinforced competition. Pablo, tatimingan. Oh yes! Pablo finds Parang the easy line. over na lang yun. 5-all. Inihatid niya na lang yung bola sa kabila pero napako ang depensa ng Perlas doon. Yan yung dala ng kumpiyansa at yung pagbasa ng depensa. Hindi naman lahat nadadaan sa lakas. Pero importante, nakakapag-isip ka ng mas mabilis kaysa sa depensa. Well, 2 straight points to, Coach Ronnie, para sa Lady Warriors. Tama. Tied tayo at 5-all. Pablo ulit. Wow, solid back-to-back points. Myla Pablo, 3 straight points at lalamang ang Lady Warriors, 6-5. The face of the franchise at niyakap na ni Myla Pablo yung pressure, yung expectations. And she has become a better player because of that. Tanggap na niya na siya ang aasahan. Bakit hindi kung meron namang kakayahan? Tan papunta kay Ferrer. Ahumiro. Miss hit. Gohing. Standing spike dahil hindi po pwedeng tumalon. Pumuntos na yan noong nakaraan. Nakaisang puntos siya noong nakaraang laro nila. Pablo block. Gohing So, inangat. again. Kasilag. Back row. Ferrer. Roses. Andun si Gohing. Pinuhay pa ni Pablo. Free ball para sa Perlas. Ferrer. Ahumiro. Yes! This will be a total of the first point para sa Perla Spikers after surrendering 3 straight points. Yan yung run na nakikita natin. Pag pinag-usapan natin yung elevation ng laro dito sa PBL, hindi lamang po opensa yung ating sinasabi. Yung bilis, yung tibay ng depensa, makikita mo na eh. Nag-iba, nag-improve, at talagang sarap panuurin. Villanueva. Papatikimin ng palo ang Lady Warriors at 2 puntos. Dalawang sunod naman ang sagot dito ng Perlas para makuha ang kalamangan 7-6. Amanda Villanueva was about to play for LaSalle but eventually landed with Adamson Lady Falcons, a part of the Beach Volleyball Republic as well. At ngayon naman ay nagbabalik ang kanyang tikas dito sa ating Premier Volleyball League. Pablo, Ball is out. medyo nagiging predictable ang opensa ng Lady Warriors. Puro kay Pablo ang bagsak ng bola kaya nahihirapan at napapagod na rin si Myla. Lalamang ang Perlas dito 8-6 kontra sa Lady Warriors set number 2. Hi Amy, I'm Jem from Pasig City. Aside from playing volleyball, you also play football. Meron ka pa bang ibang sports na di alam ng nakararami? Thank you, good luck sa game. Hi! Before I used to play football, I was also black belt taekwondo, basketball, softball. I'll show you some moves. Bye! Thank you for watching! Mataas yung energy ni Amy Ahumiro ngayon. Kaya naman paborito siya niyang ating kasama Si rito sa Jem. loob. Oo, si Jem. Taga Pasig. Oo, parang athlete of the year agad si Amy Ahumiro dun.
Kompleto eh. No? Gusto ko Ito yung tanongin- photo booth Gusto ko natin. hanapin si Gemma Metis na naniwala ka ba? Oo naman. Sa lahat ng kinento ni Amy doon. I'll show you. Pablo, nasa gitna. Net violation, Net itatawag touch. Call sa on Blanco Perlas. Point for Bacara Sweat. Si Myla Pablo, merong isang back injury to dun sa nakalipas nating Oo. reinforced competition. Spasms. Pero nung naka-recover siya, parang hindi nasaktan eh. Dalawang larong hindi nakasama, pero nung pagbabalik, sabi natin halos 300 points yung score. 16 of 46. Dun sa huli nilang laban for a total of plus 2 block points for 18 points. Nagkabuhol-buhol doon si Villanueva at si Ferrer, 4 touches. resulting Blanco in Perlas. the error. 8-all. 2 straight points after the first technical timeout para dito sa Lady Warriors. Nicole Tiamzon, first time maglalaro or naglaro para sa Perlas kasi nga nag-celebrate sila ng kanyang graduation over the weekend. Tanong ko dito, Coach Sonny, hindi pa natin nakikitang full force ang Perlas dahil nung unang laro wala si Tiamzon, wala si Bersola. Ngayon naman wala si Bersola, wala si Last touch. Devanadera. Bacara Sweat. Ito yan yung malaking hamon para sa kanila to fill in the slack. Someone to step up to the plate. 9-8. Only 7 games per team, 14 play dates. As Leatan and Ancheta looks on. That I believe that was Coach Nai Muhammad Amanda talking to Villanueva, his reserves. Labangang Perlas ng isa. 9-8. Panaga. Good dig para kay Villanueva. Tapik doon ni De Jesus. Ito si Pablo ulit. Off speed. Ferrer. Underhand para kay De Jesus. Andyan si Gohing. Si Panaga. Ball is in. Makikita mo, sabi mo natin kanina, kasamang Eric, karamihan ng mga pasa kay Myla Pablo. Pero ngayon, nabigyan si Panaga ng dalawang sunod. Nakascore sa pangalawa. Ang ganda ng laban. Myla Pablo. Sabi ni DJ Maestrado, go Perlas, all the way from Bukidnon with that. Mindanao. Masarap pinya dyan. Oo. Nandiyan, di ba? Ball goes out. Isang farm Oo, na napakalaki. plantation. Yun. Si Daylin. 10-9 Go Ella De in Jesus. favor Your of jump is so Bacara Sweat. amazing. Kaya nga natin siya tinawag na elevator. Go Perlas Spikers. Hashtag PBL on ABS-CBN. Galing naman kay Jolios. It's a showdown of setters and liberos. Ang intense ng game. Actually, no? I Oo, agree. pwede. Ferrer C. Gohing Tan. Yan yung mga naging best setter na sa UAP, naging best setter na sa PD. Mga gustong maging best setters in the mold of Jasmine Nabor na napiling top playmaker sa ating Reinforced Conference. Panaga ang talas. Parang Swiss knife nang ihiwa. Matalim. At dahil doon, lalamang ang Lady Warriors 11-10. Pero alam mo kasamang Eric, it takes some taking the backseat no, para sa ating mga players ng Lady Warriors. Last na itong mga puro double-digit scorers to in their collegiate years. So, sacrifice nga eh. Kasi nga, Yes. kasama mo mga number one options Right. ng kanila mga collegiate teams. And look at this play coming from Ella De Jesus, outsmarting Kita-kitang the two ganda sa blockers. Direct Abet, kita-kita mo yung elevation. Third. Hinahangaan ng mga tao. Turned out to be a tip play para dito kay Elevator. Katulad niyan. Ando na si Kyle Nepomuceno. Natapik niya na ng bahagya pero hindi tumawid yung bola. Hindi niya na mahawakan ulit. Tingnan nyo rito. Tumama sa net, bumalik. Ito yung dalawang tallest players ng kalaban, si Tajim at si Surosos. Nakapayong eh. Bantayado si Kyle Nepomuceno. Kalamangan napunta na sa Perlas Spikers na binawi naman itong si Panaga. And Panaga has been leading the way in offense kasama si Mylo Pablo dito sa second set. Bacara Sweat. 16 out, 3 De Leon. 12 all. Dito sa set number 2. Jeanette Panaga, serving. Kasilag, block. Andun si Nepomuceno. Si back row, Pablo. Lakas. Is hit coming from Myla Pablo, and that gives a 1-point lead para dito sa Perlas Spikers. Doon sa ating unang set, halos sa double digits. Pag pinag-usapan yung unforced errors ng Lady Warriors, pero karamihan doon, parang kumanda ng dalawang araw din si Coach Rico de Guzman. Karamihan doon, nangyari sa, kumbaga sa loob ng unang
second technical timeout. Pero ito, attack error nangyari para sa Perla Spikers. Amanda Villanueva, hindi ganun ka ganda yung contribution niya kumpara dun sa 9 points na inilabas niya. Top scoring kasama ni Devanadera sa unang laban ng Bigat ang Perlas. blocking kasamang Eric ng Lady Warriors. 4 sa first set. Laban sa 2 ng Perla Spikers. Uy. Service error. At Coach Rico de Guzman patuloy na nagtitiis sa gilid. Oo. Hinga ng malalim, kagat ng labi. Oo. Tatsagain mo dahil kikilalanin mo yung mga players. Hindi naman pwedeng pagalitan mo lang ng pagalitan. Dahil mga professional na yan. Parehong nag-service error itong dalawang koponan, kaya tied tayo. Lamang na sana Perlas doon, pero si May Tajima, malakas yung serve. At dito sa ating second set, wala tayong nakikitang malaking mga kalamangan ng maabot sa 5. Talagang 1, 2, tapos papalit, kakambyo yung kabila. First set lang nakita tayo ng malaki, Coach. Yun, Para sa 49. 2 straight points para dito sa Lady Warriors. Kaina Pumaseno with her first service ace. The Lady Warriors sa kanilang panalo laban sa Fighting Maroons had only 3 service aces. So, sabihin, natabla na nila yung kanilang talaan doon. Nasa second set pa lamang tayo. Ahumiro, abangan ni si Pablo. May tip. Andyan si Jesse De Leon. Nasagot pa rin. Good dig para kay De Jesus. Ito yung lucky charm ng Lady Warriors. Si Jesse De Leon. Jesse De Leon off the bench. Ang ganda palagi ng contribution niya. 4 points nung huling laro ng Lady Warriors. Lalabang ang dalawa, sila Myla Pablo, 16-14 dito sa ating second technical timeout, set number 2. Yan po, si Charo Soriano ng Perlas Lady Spikers. Part ng management na po siya ngayon, kaya hindi nyo siya nakikita naka-jersey, naglalaro para sa kanilang koponan. I believe the first playing coach to win a title in the history of the V-League. Ito po, panoorin natin ang Good Vibes Freeze Moment. Hatid sa inyo ng Creamline. Magpa-Good Vibes, mag-Creamline. Naalala ko nga kasamang Eric, ang Ateneo, bago mag-champion sa UAAP, sa B-League muna nag-champion yan. At yan ay sa liderato ni Charo Soriano. Tsaka grabe yung time ni Charo Soriano, no? 5-5. Oo. Yun yung pag-angat ng programa ng Ateneo. Doon nagsimula sa time panahon ni Charo Soriano naglalaro para sa Lady Eagles. Service out. Di pa sila yung ganong kakilalang powerhouse na volleyball team sa UAAP. Pero sila Phil Kainglet na yan. Yan na pumasok yung matinding recruitment ng Ateneo, di ba? Yung sila Coach Roger Guerrero. Yes. Pero sila Charo nagsimula nun. Sila yung umangat ng first step hanggang naiangat na sa kung saan ninyo nakikita ngayon ang Lady Eagles. Pupuntos ang Perlas doon. Villanueva with an off-speed shot. 2 sunod na puntos after the second technical timeout para makatabla muli at 16-all. May sit coming from Jesse De Leon at Amanda Villanueva faking a strong hit and then finding that donut in the defense ng kalaban. Walang koponan na makakuha ng magandang run. Nasabi mo nga kanina, Coach, na walang makakuha ng malaking kalamangan. Ganong kaganda yung matchup na matatawag. Perla Spikers able to keep in step laban dito sa powerhouse team ng Lady Warriors. Ang Lady Warriors naman hindi nagpapatumpik-tumpik, no? Hindi naglalabas ng sobrang kumpiyansa. Nabanggit mo kanina, Phil Kainglet kay Tano. Sipag din yan, Phil. Ay, hirap kayo magpa-kondisyon, di ba? Na may dalawang ka ng baby. Oo, may family na, but may time pa siya para sumama sa team, practice every day. Natawag sa kanya, alas 6. Mami athlete, mama athlete. Mama athlete. Kaya doon ko na dinigit. Myla Pablo not connecting. Well, hindi lang naman siya. Kaya ni Pumuseno, mama dito. Yes. Dito, may anak na rin siya. Nagpapakasal this year, di ba? Yes. Panaga. Ferrer. Ahumiro finally connecting. Solid. Ay, kanina pa medyo on and off yung palo ni Ahumiro kasi natatimingan siya ng depensa nitong Lady Warriors. 4 of the last 5 points kinuha rito ng Perla Spikers. Defending harder. At yung kanilang transition offense naging mas maayos. Coverage na naman ng Lady Warriors ay nagkukulang dito sa bandang dulo. Well, parehong koponan. Manaka-naka ang kanilang service errors. Dikit pa rin tayo dito. Si Mr. Shinichi Suzuki, ang presidente ng major sponsor nitong Lady Warriors na tuwang-tuwa na nagkampiyon sila sa Reinforced Conference. Ano?
At saka grabe yung suporta din, ano? Nandito siya every game. Nasa ating venue, cheering, watching. Every play date. Yes. Sometimes, mas maaga pa dumadating sa atin kasamang Eric. Mahirap yun for, siyempre, alam natin, Busy yan. Oo. But busy yet, yan. lalo na yung siksik na schedule ng Reinforced Conference, nandito palagi yan. Sa traffic din minsan papunta rito, di ba? Pero ito, naging coverage error na naman para sa Lady Warriors para ang kalamangan ay manumbalik sa Perla Spikers. Silag, sakto lang sa linya yung bagsak. Kahit si Kasilag, nagdalawang isip mo, hindi papasok, pero sinuwerte siya, bumagsak yung bola. Ganon ka-importante yung wrist action na tinatawag para bumaba yung bola Pitik, no? at hindi kumabyos. Napakahalaga. 19 all. Good serve para kay C. Ferrer. Tajima na block. Single lady block ni Elaine Kasilag. So Kasilag, last 2 points. Isang opensa, isang depensa. Abang na abang eh, no? So yung pasa ni Jen Ferrer, hindi na kinailangan ilusan. Elaine Kasilag. At talagang, kumbaga, nakaabang dun sa palo nitong si Tajima. Jesus. Good coverage rather, itong si C. Kasilag. Pupuntos ulit. 3 straight points. Lahat yun galing kay Elaine Kasilag. At alam mga Lady Warriors, 21-19. Dito sila humihiwalay sa dulo. Tatawag ng timeout si Coach Mohamed. Pakinggan natin. Maybe you have to go back, huh? After spike. Be prepared to hit me. Let's go, let's go. Guys, wag naman tayong bibigay pa lagi sa padulong. Dapat pag padulong, patibay tayo. Huwag tayong bibigay. You look, you think, you nothing. You want setter, service. Here, you spy here. You can dot ball, spy ball. Huh? Girls, it's not over, it's not over. I tell you, short ball, no quick. Perlas, let's go, let's go. Nadinig natin sa huddle. Nablik ko yung dulo. Coach Ronnie. May nagsabi, may boss sabi, kung kailan pa dulo, huwag tayong bibitaw. Bibitaw. Oo. At yun nga nangyayari. Ganon din nung set number 1. Yes. Gusto nilang maiwasan dito sa set number 2. So lahat ng ayaw mo yung banderang kapos eh. Kasi sayang yung effort na ginugugol at binubuhos mo. Pero pinapaalala rin dun si Coach Shanay kay Jen Ferrer. Ingatan yung pagbigay ng quick kay Tajima dahil nakaabang yung mga tore ng Lady Warriors. Katulad nitong si Kasilag na muntik na namang makapuntos doon. De Jesus. Kasilag ang magsiset. Nepomuceno. Ferrer. Balik kay De Jesus. Lumusot! Sa napakatatangkad na blockers. Si Panaga at si Nepomuceno. Rap Aguilar, Rainy Ahumiro celebrating that point. Eh bakit nga ba naman hindi? Mahirap na puntos yan. Dalawang higante, pinaluan. Itong si Ella De Jesus at puntos kinuha ng elevator. Panaga, bahagyang naabot yung bola. De Jesus ulit. Nakapwesto yung blockers this time. Backset, Roses. Walang katao-tao doon. Pupuntos, dalawang sunod. Ang Perlas, tied tayo at 21. Look at the reaction ni Coach Rico de Guzman. Well, ang ganda din, Coach, nung pagbalasa ni Ferrer. Walang tao na iwan sa kabila. Alam mo kasamang Eric, parehong teams. May problema sa transition defense eh. Kumbaga pagpalo mo, hindi pwedeng tapos na. Dahil pag nasagot, may counter yung kalaban. Pero this time, that's a quick hit coming from Panaga. And she has played a starring role here in the second set. C to Panaga against Tajima. And Panaga beats the defense of Tajima. They're still up by a point. As Phil Kainglet makes her first entry in this match. Lamang sila, 22-21. Pero service error para kay Tano. Napatingala at napakaabot sa ulo si Coach de Guzman. Well, kasi si Phil service specialist yung role niya dito. Natawa ako kay Coach Rico dahil pagtingin kay Phil, huminga na malalim. Para bang good effort, ma'am. 22 all. Set number 2. Nepomuceno. Block! Solid defense. Tajima nakabawi dito. Ito ang problema. Ang hagupit ngayon sa dulo, hawak ng Perla Spikers. Hirap na hirap si Mel Gohing. Sagutin yung mga bola. Ang feeling niya, kulang yung galaw ng kanyang mga kasama. Uy, makakabiling-bilin ako sa inyo. Pag yung pattern defense natin, kung saan nakaharap ang spiker, nandiyan na dito. Doon nakaharap, anong gagawin nito na dito? Pupunta siya dito para sa drop ball. Okay. Tay, kung papaluin mo lang naman din doon, paluin mo na ng malakas. Ha? Okay, papaluin mo ng mahina. Ang bagsak nung dito lang din. Pinalo mo ng malakas, di baka tumapon pa sa labas. Well, namibiligro ng bahagya ang
Lady Warriors pagkatapos silang makuha yung Oo. set number 1. Coach Ronnie, dito nagkahabol sila sa dulo. Yes, dun sa ating first set, I believe it was at 19 all. Kung nagkaroon ng hiwalayan sa dulo. Pero dito, ito namang Perla Spikers ang merong maganda-gandang second win na tinatawag. Up by 1 at 23-22. Kasilag. Ferrer, one-handed set. Tinapik na lang ni Tajima. Naitawid pa at naipuntos. Ngayon, set point para sa Perlas. 24-22 at ang ganda ng habol dito ng Perlas. Napakaganda. Tandaan natin, 21-19 lamang ang Lady Warriors nung nagsimula silang umabol dahil nag-timeout si Coach Muhammad at sinunod-sunod nila ang Lady Warriors. Katulad nun, overball. Wala mo lang sa inyo nagsasalita. Overball na yung bola. Unahan nyo na kung pag-overball, pinauna nyo pa yung setter o di na lang ball, hindi patay. Sige lang. Mag-isip tayo. Ha? Pero kampitan natin yan. Dalawa lang. Parang parehong istorya ito ng ating unang set pero nasa kabilang paa yung pangyayari. At Coach Rico de Guzman nanimiligro kasamang Lady Warriors dahil ang Perla Spikers walang pangangayaw na ipinapakita at walang kaabog-abog na nanumbalik yung kumpiyansa dito sa ating pangalawang set. Pero tandaan natin, 2 puntos lang to, Coach Ronnie, at ilang beses natin nakitang humabol at bumalik itong Lady Warriors sa mas malaki pang kalamangan. Isang resibang kailangan nila dito pero doon nawala ang buong depensa ng Lady Warriors, pati si Gohing. Hindi maintindihan kung siya ba kukuha o si Pablo at dahil doon, Coach Ronnie, napadali para sa Perlas Lady Spikers na Grabe. makuha yung kanilang set. And this is has been punctuated by a 6-1 run in the end game's second set para maitabla ang laban sa 1 set pareho sa pagitan ng Perla Spikers at ng Lady Warriors.